This week or this Valentine's Day, magtanong kayo ng ilang tao. Tanungin nyo sila, paano mo nasabi na mahal ka ng Panginoon? Okay, yan. Pag sinabi nila, sabihin nyo sa kanila na hindi ako naghahanap ng perpektong sagot or academic na sagot or gusto ko lang malaman mula sa puso mo. Yung ikaw mismo, kapag umupo ka sa isang upuan at mag-isa ka, inisip mo, paano mo nasabi na mahal ka ng Diyos? Ngayon, kapag may tao nagsabi, masasabi kong mahal ako ng Panginoon kasi kompleto yung pamilya ko, o kaya ang ganda ng trabaho ko, pinagpapala ako ng Panginoon, wala akong sakit. Kapag sinabi niya yon, tanggapin mo lang yon at umagri ka. Kasi ayun ang katotohanan sa buhay niya. Doon niya nasasabi na mahal siya ng Panginoon. Amen? Kasi talaga namang ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng taong nabubuhay ay iniibig talaga ng Panginoon. Walang tinangi ang Diyos. Kaya kung ano man yung sabihin nila, paniwalaan nyo, tanggapin nyo, pero pagkatapos silang sabihin yon, may ire-request naman ako na sasabihin ninyo. Ang sabihin nyo ito, alam mo naniniwala ako na mahal ka ng Panginoon dahil sa sinabi mo o sa blessings, sa lakas ng katawan. Pero alam mo kung paano talaga pinatunayan ng Diyos yung pagmamahal niya sa'yo. Pinatunayan ng Diyos yung pagmamahal niya sa'yo nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mo. At muli siya nabuhay para ikaw magkaroon ka ng bagong buhay. Gusto kanyang magsimula ng isang magandang relasyon sa Panginoon. Tapos pagkatapos mong sabihin yon, syempre magkikwentuhan na kayo, pwede mo siyang alukin, pwede ba kita ipag-pray? Pwede ko ba i-challenge siya yan? Kasi Valentine's naman, di ba? Sayang naman, magbibigay kayo ng chocolate or ng flowers or ng letter. Hindi naman masamang bagay yan. Pero kapatid, the best thing to do this coming Valentine's, naniniwala ako sinadyang pinaintulutan ng Diyos na mangyari yan para magkaroon tayo ng pagkakataon maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Pwede ba yon? So sa Friday, check yan ng youth president nyo, mga youth. O sa mga nanay, tatay, check natin yan, ha? So, okay. Commercial lang naman yon. So muli, palakpakan natin ang Panginoon sa mga feeling in love dyan, sa mga feeling sawi. Okay, mag-alala. Re-remedyohan yan ngayon ng pag-ibig ng Panginoon. Minsan, kailangan lang ng magandang paalala. Kung ikaw ay feeling sad or kulang sa pag-ibig, kulang sa pansin. Mahilig tayo sa love story. Gusto niyo yan? Okay, magbabasa tayo ng isang love story sa Bible. Medyo nakakalungkot na love story to. Maganda sa umpisa, di ba? Ganun naman love story. Tapos sa gitna, medyo parang may heartbreak. Di ba? Tapos banda dulo ay mamamatay yung bida na lalaki. Hindi na. So, basahin natin to. Love story to. In Ezekiel chapter 16. Sasabihin ko yung verse, tas pwede nyo sundan kung gusto nyo. Pero ako, maganda ako magbabasa para sa inyo. Ito ay isinulat nga ng salita ng Diyos para sa Israel. Pero ito, hindi lang ito para sa Israel. Ito ay maaring matuto tayo. Sabi nga ng Panginoon, ang Israel ay ang kanyang model, example sa atin. Nang ipinanganak kay, ito istorya, nang ipinanganak kay, walang nag-asikaso sa'yo. Sa verse 4, walang pumutol ng pusod mo, nagpaligo o nagpahid ng asin sa katawan mo at wala ring nagbalot ng lampin sa iyo. Nagets niyo po? Unang istorya, may isang pinanganak. Pinanganak siya pero walang pakialam sa kanya yung mismong ina niya. Hindi pinutol yung pusod niya, hindi siya dinamitan o nilagyan ng lampin. Walang nagmalasakit sa iyo para gawin ang mga bagay na ito. Walang sino mang naawa sa iyo. Sa halip, itinapon ka sa kapatagan at isinumpa mula ng araw na isilang ka. Pero nang mapadaan ako, ito na yung bidang lalaki, nang mapadaan ako, nakita kitang kumakawag-kawag sa sarili mong dugo. At sinabi ko sa iyong mabubuhay ka. Sa verse 6, nang muli akong mapadaan, nakita kong ganap ka ng dalaga.
Kaya tinakpan ko ng aking balabal ang kahuburan mo at ipinangakong ikaw ay aking mamahalin. Gumawa ako ng kasunduan sa iyo at ikaw ay naging akin. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Sa verse 10, pagkatapos dinamitan kita ng mamahaling damit na pinong linen, seda na may magagandang burda at pinagsuot ng sandalyas na balat. Come on, let's honor the Word of God. Let's open our hearts. Let your spirit receive. Binigyan kita ng mga alahas at pulseras at kwintas. Pinalamutian kita ng pilak at ginto, dinamitan ng bordadong seda, at ang pagkain mo'y mula sa magandang klaseng harina, pulot at langis ng olibo. Masasarap na pagkain. Napakaganda mo, para kang reyna. Naging tanyag ka sa mga bansa dahil sa labis mong kagandahan. At sa karangyaan ibinigay ko sa iyo, ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Pero nagtiwala ka sa iyong kagandahan. Ginamit mo ang iyong katanyagan. Tulad ng isang babaeng bayaran, ipinagamit mo ang sarili mo sa kung kani-kaninong lalaki at nagpakasasa sila sa iyo. Ginamit mo ang iba mong damit para pagandahin ang mga sambahan sa matataas na lugar. At dooy ipinagamit mo ang iyong sarili sa mga lalaki. Hindi ito dapat nangyari. Ginamit mo rin ang mga pilak at gintong alahas na binigay ko sa iyo sa paggawa ng mga lalaking Diyos-Diyosan na sinamba mo. Kaya para ka rin nangalunya. Pinadamitan mo ang mga Diyos-Diyosang iyo ng mga damit na may burda, binigay ko sa iyo, at inihandog mo sa kanila ang mga langis ko at insenso. Inihandog mo rin sa kanila ang mga pagkaing ibinigay ko sa iyo mula sa magandang klaseng harina, pulot at langis ng olibo. Inihandog mo ito sa kanila bilang mabangong handog. Oo, yan ang nangyari. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. As a good storyteller, gusto kong basahin ito with empathic. Pag sinabing empathic, sa translation ng Bible, may diin. Kasi minsan sa atin, pag nagbabasa tayo ng paragraph, hindi mo malalaman kung ano yung emosyon ng sinabi. Pero alam niyo po ba sa Bible, sa Hebrew, merong diin. Malalaman mo na galit, malalim yung nararamdaman nung nagsulat nito. At pwede ko, pahintulutan niyo po akong basahin ng may diin. Ang salita ng Diyos na ito. Inihandog mo ang mga anak mo ang mga anak natin sa iyong mga Diyos-Diyosan upang kainin. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa pagpapagamit mo sa kanila? Pinatay mo pa ang mga anak ko at inihandog mo sa mga Diyos-Diyosan. Sa lahat ng kasuklam-suklam mong gawain at pagpapagamit mo sa iba ay hindi mo na naisip kung paano kita inalagaan noong kabataan mo pa, noong hubad ka at kumakawag sa sarili mong dugo. Ako ang Panginoong Diyos nagsasabing nakakaawa ka. Maliban sa kasamaang ito na ginawa mo, nagtayo ka rin ng sambahan para sa mga Diyos-Diyosan doon sa mga plaza. Verse 30, ako ang Panginoon Diyos nagsasabing kay dali mong mahikayat. Para kang babaeng bayaran na walang kahihiyan. Nagtayo ka ng mga sambahan para sa mga Diyos-Diyosan sa mga kanto ng lansangan at mga plaza. Mas masahol ka pa kaysa sa babaeng bayaran dahil hindi ka pa nagpapabayad sa mga gumagamit sa iyo. Isa kang babaeng mangangalunya, mas gusto mo pang sumiping sa iba kesa sa asawa mo. Tumanggap ng bayad ang mga babaeng bayaran, pero ikaw pa ang nagbibigay ng regalo sa mga umiibig, mangingibig mo para suhulan silang makipagtalik sa iyo. Kabaliktaran ka ng mga babaeng bayaran, walang nagyayaya sa iyo para sumiping, ikaw pa ang nagyayaya. Hindi ka na nagpapabayad, ikaw pa ang nagbabayad, kakaiba ka talaga.
43, kinalimutan mo kung paano kita inalagaan noong kabataan mo pa. Sa halip, ginalit mo ako sa iyong ginawa, kaya paparusahan kita ayon sa iyong mga gawa. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Hindi ba't sa dami ng kasuklam-suklam mong ginawa, nagawa mo pang dagdagan ito ng kalaswaan? Verse 59, lumaktaw tayo. Ito pa ang sinabi ng Panginoon, parurusahan kita ng nararapat dahil binaliwala mo ang iyong pangako sa pamamagitan ng pagsira sa kasunduan natin. 60, the climactic part of this story. Pero tutuparin ko pa rin ang kasunduang ginawa ko sa iyo noong kabataan mo pa at gagawa ako sa iyo ng kasunduang walang hanggan. Sa gayon, maaalala mo ang ginawa mo at mapapaiya ka at lalo na kung gagawin ko ang iyong mga kapatid na babae sa Samaria at Sodom na iyong mga anak kahit na hindi sila kasama sa kasunduan natin. Patitibayin ko ang kasunduan ko sa iyo at malalaman mong ako ang Panginoon. Maalala mo ang mga kasalanan mo at mahihiya ka, lalo na kapag pinatawad ko na ang lahat ng ginawa mo. Hindi ka na makapagsasalita dahil sa sobrang kahihiyan. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. Panginoon, gusto ka naming makilala muli. Sa panahon na ito, na ang mundo'y pinipilit na ituon sa aming mga sarili ang paningin, ang nais ng mundong ito ay umikot sa amin ang lahat ng bagay. Pero Panginoon, sa oras na ito, muli ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng atensyon. Oo, mahal mo kami, aming Diyos, at hindi namin maitatanggi. At nauunawaan namin yon. Pero ang nais naming maalala sa gabing ito ay ang Diyos na nagmamahal sa amin. Hindi lang ang pagmamahal na tinatanggap namin, na aming na-enjoy at nararanasan sa buhay na ito. Kaya aming Diyos, buksan mo ang puso ng iyong mga anak. At punuin mo ng pagmamahal, pag-ibig mula sa iyong puso, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa aming kahinaan, mga kasalanan at pagkakamali. Sadya o hindi, Panginoon, sa salita mo lamang sapat na, Panginoon, na kami magpakumbaba at lalong lumapit at magtiwala sa iyo. Linisin mo po ang aming isipan at ang lugar na ito at anumang koneksyon ng kaaway ay walang lugar sa aming buhay ngayon, sapagkat ikaw ang Diyos na nararapat lamang tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian sa lugar na ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang istorya na ito ay isang istorya ng Israel. Ang tanda ng pagtataksil ng Israel sa Panginoon, pagkatapos silang alagaan, piliin, mahalin ng Panginoon, ay ang Israel ay gumawa ng pagkakamali sa Diyos, at hindi lamang isang hindi sinasadya, kundi sadyang pagkakamali. Hindi lamang isang pagkakamali, ngunit paulit-ulit na pagkakamali. Pero sa bandang huli ng istorya na ito, nakita natin na laging sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon ang nagsasabi. Nakita natin ang habag at ang biyaya ng Panginoon sa Israel. Mga kapatid, hindi ko sinasabing tayo ang Israelita. Ang sinasabi lang ng salita ng Diyos, ito ang Israelita noon at ito ang nagawa nila sa Panginoon. At maaring ito ang nagawa ng tao sa Diyos, pero bilang isang anak ng Diyos, ibinigay sa atin to ng Panginoon bilang isang paalala ng kanyang pagliligtas sa atin. At pagkatapos na tayo iligtas, tayo'y magkukulang at magkakamali, pero sa bandang huli, kung tayo mananatili at manunumbalik, mararanasan natin ang pagpapatawad at pagmamahal ng Panginoon. Ngayong buwan po, tama ang sinabi ng ating worshiper na
Ang topic natin for this series, actually 3 buwan ito. Lahat patungkol sa Panginoon. Sa umaga, attributes of God. Sa umaga naman, lahat patungkol pa rin sa Panginoon. Ang team natin, sino ang Diyos? Sabihin sa katabi mo, sino ang Diyos? Kasi the more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na nagiging tama ang pananaw mo sa Kanya at ang pagtrato mo sa Kanya ay nagiging mas maayos, nagiging malalim, lalo mo siyang minamahal, lalo ka nagtitiwala sa Kanya. At patuloy natin ito pag-usapan. So, ngayong linggo na ito, dahil Valentine's, sabayan natin ang pagmamahal. Nalungkot ba kayo sa love story? Nalungkot ako eh. Totoo lang, pag binabasa ko to at naalala ko, ito isa sa mga pinaka-nakalulungkot na love story na nabasa ko. Dahil ito, hindi lang ito love story o istorya. Ito ay talagang damdamin ng Panginoon mula sa puso niya. Sa Israelita. Ang ating Diyos ay isang person. Nasasaktan, nagiging masaya, ngumingiti. At sabi pa nga sa salita ng Panginoon, siya ay nagdiriwang. Sa tuwing nakikita niya tayo na nagpupuri sa Kanya, tulad siya ng isang tao sa gitna ng pistahan na sumasayaw. Can you imagine that? Ako isa yan sa mga motivation ko Kung bakit ako pag nagpupuri o nagpe-praise and worship sa Panginoon, kung bakit hindi ako nahihiyang kumembo, titaas ang kamay, o sumayaw, o kayo rin naman. Kasi kung ang Diyos nga ay sumasayaw o nagdiriwang, paano pa ako na tao lang, di ba, na parang nahihiya-hiya pa. Kaya minsan din, nakakalimot din ako na mayroong mga taong natatawa kapag tayo ay napapaindak sa Panginoon. Pero yun kasi yun The more na nakikilala mo ang Diyos, the more na nagiging tama yung pagtrato mo sa Kanya, nagiging totoo at lumalalim. Sa tingin nyo, ano ang topic natin this week? Si Jesus ay isang kaibigan. Isa rin siyang manggagamot. Pero dahil araw ng mga puso, sa next slide, ang ating Diyos ay isang mangingibig or our bridegroom. Ang ating Diyos, ang ibig sabihin ng bridegroom ay lalaking ikakasal. So, nakadanas kayo ng kasal, nung kasal namin, no? Parang ano yan, lalaki. Pero, bakit hindi na lang sinabing groom pastor? Naisip nyo ba yon? Bakit bridegroom, pinaghalong bride tsaka groom? Ano ba yan? Walang gender? Hindi, kapatid. Hindi ibig sabihin na walang gender. Di ba sa kasal, ang all eyes is kanino? Sa bride. Yan, tama po kayo. Kaya di ba nga, ang camera, di ba, aantayin magbukas yung teflon at dadaan yung bride. At lahat ng mata, requirements na to, lahat ay titingin sa bride kasi all eyes on the bride. Ngayon, kaya sinabing bridegroom, ito ay kasal pero hindi ang mga mata ay hindi nakatuon sa bride. Ang ibig sabihin niyan ay lalaking ikakasal sa sarili niyang konteksto. Kumbaga, ang kasal ay hindi patungkol sa bride. Ang kasal ay patungkol dito sa groom na ikakasal. So kung matatandaan niyo yung istorya ng babaeng may 10 ilawan, yung 5 ay marunong, yung 5 ay hangal. So sino inaantay nila doon? Yung bride? Hindi, kapatid. Ang inaantay ay groom. Kaso nga lang, sa context natin, di ba, in our marriage, bilang mga Katoliko or nakasanayang tradition natin, all eyes is on the groom. Pero ang reality is, kapag bumalik na ang Panginoon, alam niyo po ang rapture, hindi yan paghihiwalay. Sa isip kasi natin, paghihiwalay ng masama at mabuti yan no? Hindi, kapatid. Hindi yan paghihiwalay. Ang konteksto ng rapture ay ang pagiging isa ng Diyos at ng Kanyang simbahan o ng iglesia ni Kristo. Amen? Siya nawa? Siyang tunay. So, kaya nga, huwag kayong mag-alala. Kayo yung mga iglesia ni Kristo. Ang pagiging iglesia ni Kristo ay from the word ecclesia, the Greek word out from, nanggaling sa ecclesia, ibig sabihin, tinawag ng Panginoon. So,
Technically, ang Iglesia ni Cristo ay hindi sekta. Ang Iglesia ni Cristo ay mga taong tinawag ng Panginoon at pinagsama-sama ng Panginoon dahil sila ay nananampalataya, nagmamahal sa Panginoon, pinamumuhay ang buhay ni Kristo at nag-aantay sa kanilang asawa. Ayun yung ibig sabihin talaga ng Iglesia ni Cristo. Naiintindihan niyo mga kapatid, nung napunta tuloy tayo sa pagiging Iglesia ni Cristo natin. So kapag ikaw tinanong, INC ka ba? Opo, INC ako. Iglesia ni Cristo. Pero, hindi po yung religion na Iglesia ni Cristo. Pabalik na nga tayo sa topic natin. So, ang ating Diyos ay ang ating bridegroom. Mga kapatid, ladies and gentlemen, may I call your attention. Ang Diyos natin ay hindi nakakalimutan natin na siya ay ang ating magiging asawa balang araw. Na, alam niyo kung bakit tayo nagkukomunyon? Ang komunyon ay ang pagpapaalala sa atin ng sumpaan, ang sumpaan ng tao sa Diyos at ang sumpaan ng Diyos sa tao. Kaya nga sa Jewish wedding, meron din silang komunyon ng mag-asawa. Kasi nga, yun din talaga yung ibig sabihin, no? Yung pakikipagtipan, yung covenant. So, wag mo lang isipin na ang Diyos na ito ay Diyos na naglikha ng araw. Well, He is. Na nagbibigay ng buhay mo o ang manggagamot mo. Yes, He is our God. Ang may hawak ng lahat ng bagay. Pero tatandaan mo kapatid, bilang araw ng mga puso at naghahanap ng pag-ibig, kung ikaw isang anak ng Diyos, at ang pagiging anak ng Diyos ay ito lang naman kapatid. Oras na tanggapin mo si Kristo sa buhay mo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, naniniwala ka na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya dahil kailangan may mamatay sa kasalanan mo at ikaw yon. Imbis na ikaw siya ang namatay at muling nabuhay ang Panginoon. At dahil muling nabuhay siya, mamatay man tayo dito sa mundo, muli tayo mabubuhay. Amen? O hindi mo kailangan mamatay para muling mabuhay. Yung buhay mo bilang born again o Kristiyano, yung nagkaroon ng bagong buhay, nagkaroon ka ng bagong simula. Sabi ng Diyos, kung tinanggap mo ito, ikay isang anak ng Diyos. Kung sino man sa inyo, naghahanap ng pagmamahal sa mga panahon na ito, Kristiyano ka man o hindi, alalahanin mo kapatid sa mga panahon na ito. Merong isang Diyos na babalik, hindi para parusahan ka. May isang Diyos na babalik para mahalin ka forever na, wala nang hiwalayan, hindi mo na siya sasaktan. Kasi glorified body na tayo noon. May Diyos na nagmamahal sa atin. Pero kapatid, kung hindi natin tatanggapin ang Panginoon, kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya, dahil wala naman ng ibang paraan, ito lang ang paraan ng Diyos. Para maging anak ka ng Diyos, upang maging bahagi ka ng pamilya niya. Kung hindi mo tatanggapin, kapatid, malulungkot ako para sa iyo. Dahil ang haharapin natin ay ang Diyos ng hustisya na magpaparusa sa ating pagtanggi. Hindi sa kasalanan hindi lang sa kasalanan, kundi yung pagtanggi natin sa pagpapatawad na ibinigay niya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tanggapin mo ang Panginoon ngayon. At habang pinag-uusapan natin to, gusto kong i-welcome ka na ito ang Diyos. Hindi lang siya galit kapag nagkasala ka, kundi ito siya ay isang asawa na handa siyang mahalin ka kahit sino ka pa. Sa next slide, basahin natin ang verse. Sumagot si Jesus, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan? Habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Ito ay sinabi ng Panginoon sa mga Pariseyo. Sabi kasi ng mga Pariseyo, ba't di kayo papasting? Talo pa kayo ng iba. Eh sabi ng Panginoong Hesus, hindi pa. Bakit sila malulungkot? Kasama nila ako. Hindi pa ito yung panahon ng pagdadalamhati. Pero isang araw,
tulad ko, bridegroom, isang lalaking ikakasal, kukunin ako sa kanila. So our Lord Jesus Christ is not just a friend, o ang ating Diyos ay hindi lamang isang ama, kundi isang ating Diyos sa makakapiling sa habang panahon. Nung nakaraan nga, nag-usap kami ni Genesis, sabi ko, alam mo bro, pagdating dun sa langit, talagang hindi nakakasawa dun eh. Kasi God is eternal, eternity. Ibig sabihin, may mga bagay na mangyayari na hindi, halimbawa, colors after colors, parang every single moment doon na, wow, ano tong kulay na ito? Wow, ano tong kulay ito? Eternal, never ending. Halimbawa, parang kahapon, kumain kami sa masarap na kainan, parang, sarap nito ah. Pagkatapos namin kumain, pero pagdating sa langit, hindi yung limited lang. Ilan ba ang taste ng tao? Salty, sour, sweet, di ba? Pero pagdating dun sa langit, nako kapatid, walang limitasyon doon. At kasama natin ang ating Diyos na nag-aantay sa atin. And as you receive the Lord, bilang anak ng Diyos, paalala ko sa inyo, kayo po ay engaged na. Nag-propose sa inyo ang Panginoon. Gusto ko ba ipaalala mga Kristiyano, nag-propose sa inyo ang Panginoon at tinanggap nyo yung proposal niya. Tama ba? Kailan yon? Kailan mo tinanggap ang Panginoon? Pero ba may mag-volunteer, nagbigay ng date kung kailan nag-propose sa kanya ang Lord? Sabi niya, yes Lord, I do. Nag-volunteer yung pinakamatagal. Sige po, ano pong date nyo tinanggap ang Panginoon? January 3, 1985. Palakpakan natin ang Diyos. Grabe, ang tagal na nung proposal. Di pa ba? Tagal ng kasal. Hindi ba, no? So, simula nang tanggapin mo ang Panginoon, tinanggap mo yung kanyang proposal ng pagmamahal sa iyo. At yan ang ating Diyos. Sa pagsasalarawan niya sa kanyang sarili, hindi lamang siya kung ano yung pagkakakilala natin sa kanya. Kaya lalo kang may in love sa Panginoon eh. Lalong lumalalim yung pagkilala mo sa kanya. Minsan ako pag pinag-aaralan ko to bridegroom, parang ayokong ikasal. Di ba awkward yun? Minsan parang naisip ko rin yung parang ikakasal ako, ganyan. Pero kasi, kapatid, dito sa pag-aaral natin, dito natin malalaman bakit ma-excite ka sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi ka matatakot, kundi kung ikaw man hindi mo pa kilala ang Panginoon, maaari itong magbago ng pananaw mo, ay gusto kong humarap sa Panginoon. Gusto ko siyang tanggapin bilang Diyos at makasama siya bilang aking mangingibig, bilang aking lover. So sa next verse, mabilis lang tayo, evangelism to, 30 minutes lang eh. Jesus as the bridegroom. Kagaya ng isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. You see? Sinabi sa atin ng Panginoon, ang lalaking ikakasal ay para kanino lang? Para sa babaeng ikakasal. Gusto niyo malaman yung kung sino yung babaeng ikakasal? Mamaya na. Sa mga hindi pa nakakaalam nito, mamaya malalaman mo kung sino yung babaeng ikakasal. Pero sinasabi dito, si Jesus daw ay para lang sa kanya. Kinikilig na ba? Hindi pa. Okay, mag-alala. Proseso yan. Walang ibang magmamay-ari sa kanya ng kanyang puso, damdamin, ng kanyang isip at mata. Lagi niyang iniisip yung babaeng ikakasal. At ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganon din sa akin. Tuwan-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Sinabi ito ni John the Baptist. Natuwa siya na malaman niya, wow, marami nang nakakakilala kay Jesus. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao upang mamatay para sa kanyang bride. Alam mo ba yun? Ayun po talaga theologically speaking, Jesus died for His bride. Kanyang asawang babae. Hindi lang siya namatay ng
para kanino lang, there is a deep purpose bakit namatay ang Panginoon para sa bride. Hindi lang para sa kung kanino lang. Kanina pinag-aralan natin yung grace Nabanggit ng ating tagapagsalita. Talagang I was so touched. And ang sarap talaga pag si Lord lang pinag-uusapan, no? Wala nang ibang bagay. Ang sarap kapag napo-focus sa Kanya, yung lahat ng attention, inaalis yung attention sa church, tapos itinutuon lang kay Jesus. Minsan na yun na rin ang problema ng mga Christian ngayon We are so into kung paano tayo minamahal ng Panginoon, pero we forgot yung lover natin, yung siya mismo na nagmamahal sa atin. We are so fond na, di ba minsan kapag halimbawa may nakita kayo mag-partner, tapos yung partner na babae, naglalakad sila. Halimbawa sabihin na natin sa mall, di ba? Tapos ramdam na ramdam ng babae yung pagmamahal sa kanya ng lalaki, di ba? Minsan na-enjoy na niya, ayun na yung comfort zone niya, pero nakakalimutan niya yung lalaki mismo na nagmamahal sa kanya. Ang na-enjoy na lang niya, yung magandang treatment sa kanya, ng lalaki, pagiging gentleman, binabayaran yung pagkain niya, pinagbubuksan ng pinto sa sakyan. Gustong-gusto ni Bana yun So minsan, siya pinagbubukas ko ng pinto ko. So, ganon. Kaso nakakalimutan natin yung mismong nagmamahal sa atin. Ang madalas na na-enjoy natin kung paano tayo natatrato, nakakalimutan na natin yung mismo nagtatrato sa atin na maganda. So next slide, church as the bride. Ang asawa ng Panginoon ay ang kanyang simbahan. Ang church, ang iglesia ni Kristo, ang simbahan ni Jesus. Sabi ko nga sa inyo, ano ibig sabihin ng church? Ano ibig sabihin ng iglesia? Ito ay ito yung katedral natin, hindi religion, hindi sekta na itinayo ng tao, kundi ito ay mga tao na naniniwala kay Jesus. Tinanggap yung pagmamahal ni Jesus at dahil doon, minamahal na rin nila ang Panginoon. Ayan po ang church ng Panginoon. Church is set apart for the Lord. Basahin natin. Makadiyos sa pagseselos kasi ang nararamdaman ko para sa inyo. Sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. Dagdagan natin yung ating pananaw sa Panginoon na siya ay isang lalaki na nag-aantay sa atin. O isang asawa na nag-aantay sa atin. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 25, dito natin higit na may intindihan kung bakit si Jesus ay namatay hindi lang kung para kanino, namatay siya para sa church o para sa mga anak ng Diyos. Sa Pinoy version 5:25, mga mister, mahalin nyo ang mga misis nyo gaya ng pagmamahal ni Christ sa church. So mahalin daw natin mga mister ang asawa natin. Kasi bakit? Ganun kasi si Kristo. Mahal niya yung kanyang asawa. At sino ang asawa niya? Ang asawa niya tayo. The church. Sino yung magra-rapture? Sino yung sasalubungin ng Panginoon sa kasal? Ang church. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, Christian naman ako kahit walang church. Hindi, kapatid, hindi pwede yon. Walang church alone. Dapat bahagi ka ng isang pamilya sa Panginoon na naglilingkod sa Panginoon, kabahagi ng pagpapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. At ito ang church mo. Sabihin mo sa katabi mo, ito ang church mo. Tinalagayan ng Diyos sa'yo. Okay? Kapatid? Yan ang binigay sa atin ng mga kasama sa pananampalataya. At ang sabi dito ng Panginoon, binigay niya ang buhay niya para dito. Ganyan kapatay na patay ang Panginoon sa church. Inasalitang kanto. Hindi lang patay na patay sa emosyon, kundi talagang namatay siya para sa church.
Kaya naging paalala sa akin ito ngayon na mister na rin ako. Na kung meron man akong mamahalin, higit sa lahat, na tao, syempre asawa ko yon. Kasi isa na kami. We are one in Christ. Hindi na kami pwedeng maghiwalay. Kasi kapag naghiwalay na kami, hindi na kami buo. Hindi na kami isa. Kaya kayo din, mag-aasawa din kayo. Sabi sa katabi mo, mag-aasawa ka din. Alam niyo, ang sarap sa pakiramdam, bilang isang Kristiyano, mapangasawa mo Kristiyano. Amen? Alam mo kung bakit? Kasi hindi lang siya takot sa asawa niya, takot siya sa Diyos. Alam mo talaga na, nako, kailangan mahalin ko yung asawa ko. At sa paano mo, mga lalaki, o sa mga lalaki muna tayo, paano mo masasabi na mahal mo ang asawa mo, handa kang mamatay para sa kanya? Mga lalaki, responsibilidad natin yan. Kaya ako naniniwala ako sa ideology ng masculinity. Talaga ang lalaki ang tinawag ng Panginoon dahil tayo'y mas malakas talaga. Sinabi ng Bible yun ang mga babae talagang mas mahina. Dahil para babulihin ang mga babae? Hindi. Hindi para saktan o lokohin. Sinadya ng Panginoon na mas mahina ang mga babae. Para tayong mga lalaki naman, ang part natin, ang role natin ay alagaan sila, proteksyonan sila. Diba? Kaya maghanap kayo ng mga lalaking Kristiyano. Amen? Nako, kung maghahanap ba kayo ng lalaki sa bar, ano makikita nyo doon, di ba? Mga gigolo. Alam niyo ba yung gigolo? Parang di nyo na ata alam yung salita na yun. Kanina nga si Ma'am Tere, nakikinig ako sa kanya, nangingipugad. Ano ba ibig sabihin nangingipugad? Napakalalim na Tagalog na, no? Di ko na rin alam nangingipugad na ibon. Ibig sabihin daw yon, sabi ni Roy, nanliligaw na lalaki. Ganun pala yun. Sino dito nangingipugad na ibon? Marami, no? Kanina mabigat na yung binasa natin Word of God, no? Parang natin. Ayoko namang gawing magaan ito para sa atin, pero ang Panginoon, alam mo, nililigawan talaga tayo. Yan. Every single day. Ang Holy Spirit always convicting us kung gaano niya tayo kamahal. Kaya sa mga may jowa dyan, papatunayan nila na talagang mahal ka nila this Valentine's. Nagre-react yung asawa ko. Hindi pa ba ako sapat? Sapat na, digit pa, sabi ni Brother. So mga kapatid, nagtatawanan tayo, di ba? Kasi yan ang Panginoon natin. We can take Him very napakabigat. Minsan, you can take Him lightly. Pwede mo siyang isipin bilang isang mangingibig na nagmamahal sa iyo. Pwede mo siyang ituring na manliligaw mo na parang lagi kanyang pinapaalalahan, oy, alam mo ba, iniisip kita. Diba? Oy, good morning, kamusta ka? Ganyan ang ating Panginoon. Pagkagising mo sa umaga, sino chat mo? Crush? Okay naman, asawa mo, pagtitimplahan mo ng kape. Ganon din ang Panginoon, pagkagising sa umaga, biyaya agad ang binibigay sa atin. Kaya nga napakaganda nung kaninang Grace, talagang sabi ko, Lord, hindi ko maiwasang purihin ang Panginoon. Alam nyo, pag nararamdaman nyo si Lord, tanggapin nyo lang. Huwag niyong pigilan. Kapag nabibless kayo, sabihin nyo, Hallelujah, thank you God, Amen. Kung minsan napapasigaw ka, sabihin mo, I love you Lord. Ganon. Hindi na kami madidistract, huwag kayong mag-alala. Pero kung nagdudulot ng kaguluhan, nandiyan yung mga ushers namin. Pero alam mo, kapag nag-worship ka, pag nagpe-praise ka sa Panginoon, bakit mo pipigilan yung nararamdaman mo? Iba? Ipahayag mo yung nararamdaman mo sa Panginoon. Itaas mo yung kamay mo kahit paa. Gusto mo lumuhot, tumalon, gawin mo yan. Kasi kung ikaw nga, maka-appreciate ka, nagbigay sa'yo ng chocolate, di ba, na parang, wow, thank you. Nakailang thank you ka na, di ba? Kinilig-kilig ka na. Bakit? Kasi ini-enjoy mo. Tapos habang kinakain mo yung chocolate, binabasa mo pa yung chat niya. Kung sa tao ginagawa mo yun, bakit hindi mo gawin sa Diyos, di ba? Kanina, yung song leader natin, sabi niya, let's restart again.
Kasi gusto niyang maalala ninyo, huy, ang ating Diyos dakila. Tinutulungan niya tayo na maalala natin, naku, ang Diyos natin, He is worthy na awitan. Nararapat siya tumanggap ng papuri, hindi dahil sa namimili siya, pero dahil yun yung damdamin ng Panginoon na hindi dapat natin sinasantabi. So mga kapatid, number 1, Jesus is our bridegroom. Okay? At kapag tayo ikinasal sa Kanya, it's not about the bride. It's about the bridegroom, yung Kanyang sakripisyo. Kaya ang tawag doon, the marriage supper of the Lamb. Hindi lang niya tayo pinatawad, kundi siya mismo ang tumubos, siya mismo ang namatay. Namatay mismo ang asawa mo para sa iyo. Church! Gusto kitang tawagin. Ang lalaki na ito, hindi ka lang niya minahal. Sadyang namatay siya para sa iyo. Kasi walang ibang paraan para sa ikaliligtas ng kaluluwa natin. Hindi ang paggawa ng mabuti ng bride, hindi yung pagiging relihiyoso ng bride, hindi yung pagiging ng sorry ng bride. Kasi kahit mag-sorry ka, kung walang namatay, kung walang pagdanak ng dugo, wala rin. Kaya ang mister na ito, ang asawang lalaki na ito, ang haharapin natin isang araw ng rapture, hindi ka magsa-celebrate, uy, hindi ako naiwan! Hindi yun. Hindi yun ang ipagdiriwang mo sa araw na yun. Ang ipagdiriwang mo sa araw na yun, ang aking asawa. Ito na yun namatay para sa akin. Para sa pamilya ko, para sa mga apo ko. Yung nag-ingat sa akin, nagpala sa akin, dahilan kung bakit naranasan ko mga mabubuting bagay sa mundo, ito na siya. Makikita ko na siya. Kaya ang ganda rin nung essence ng kasal, di ba kapag ibinuksan na yung teflon, minsan nag-iiyakan tayo, saan nanggaling yun? Anong pinagmulan nun? Diba? Bakit tayo naiiyak? Kasi nakikita natin yung essence, yung seremonya, yung kaseryosohan, yung solemnness, na kapag binuksan na yung teflon, makikita na si Jesus at ang kanyang mga anak. Alam mo, mahal na mahal ko yung asawa ko, no? Dear, pero huwag ka mag-alala, ang ganda-ganda mo ng kasal. Sobra, amen? Oh, hindi naman natin may tatanggihan. Pero alam mo, tinititigan ko siya, napapangiti ako, sabi ko, wow, napakapalad ko. Pero isa sa nagpaiyak lang sa akin noon, alam niyo mga kapatid, noon naisip ko si Kristo, maghaharap na kasama yung kanyang simbahan. Alam ko, nagtsatsaga kayo sa pananampalataya, di ba? Nagsisikap kayo. Pinipilit nyo na wag manlamig, wag mawala. Kung sino man yung nawala, pinipilit nyo makabalik. Kasi yun sa Panginoon natin yun. Kasi alam natin isang araw, darating siya, harap siya, haharapin natin siya. Yung lahat ng pagtsatsaga mo, hindi makakalimutan ng Panginoon. Yung pagpunta mo dito ngayon, hindi niya yan makakalimutan. Aalalahanin niya yan. Hindi man simbigat ng sakripisyo niya yung sakripisyo mo ngayon, pero na-appreciate niya yan. The marriage supper of the Lamb. Ito ay kasalan. Hindi ito kasalan na binayaran ng pera para magdiwang. Ang ibinayad sa kasal ay dugo ng Diyos para mangyari ito. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. With all my heart and in the authority of the Word of God, mahal na mahal ka ng Diyos. Sobrang mahal. Huwag mo munang isipin kung sino ka ngayon. Gusto ko isipin mo ngayon kung sino si Jesus ngayon. Pwede ba yun? Pwedeng kalimutan mo muna yung nagawa mo noon. Alalahanin mo muna yung ginagawa ng Panginoon ngayon sa'yo. Alam mo, niyayakap ka niya ngayon eh. Pinaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Huwag mong tanggihan dahil lang sa pagkakamali mo. Huwag mong sayangin yung presensya dahil lang sa mga nagawa mong pagkakamali noon. Hindi yun ang hinihingi ng Panginoon. Lumapit ka na eh. Sabi niya, kung ikaw lalapit din ako sa iyo. Total, nandito ka na rin na mga kapatid. Gusto mo ba humingi ng tawad sa Panginoon? Sabihin mo ngayon, bumulong ka sa Panginoon. Lord, nahiya ako sa pagmamahal mo eh. Pero patawarin mo ako ah. Pero salamat, mahal na mahal mo ako. Hindi lang ako, ang pamilya ko, ang asawa ko, pinagpapala mo, ang future namin. Nagpapadala ka ng maraming blessing, mga tao na magmamahal sa akin. Salamat, Panginoon.
Kung gusto mong gawin yan, bumulong ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko. And you thank God. Huwag ka magkipit-balikat ngayon. Buksan mo ang iyong puso sa Panginoon. Sa next slide. Next po. Jesus and the church. Mga lalaki, ito nga yung aking nabanggit kanina. No? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, walang anumang bahid o dungis, kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Magagalit ako kung makikita ko yung asawa ko na madumi, hindi dahil magagalit ako sa kanya. Hindi dahil ayoko siya natignan ng mga tao na marumi. Hindi dahil proud ako na asawa ko ay malinis. Hindi. Kundi dahil gusto ko lang siya maging malinis. Masaya lang ako na malinis siya, na walang bahid ng karumihan, masaya, maayos ang kanyang buhay. At ganyan ang ginawa ng ating Diyos. Hindi niya lang binayaran ng dugo ang ating mga kasalanan para makalimutan ang ating pagkakamali. Ang ginawa pa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa lahat ng klase ng kasalanan. Kapatid, kung meron pang kasalanan diyan, huwag ka mag-alala. Kung hindi pa panahon yan para ma-overcome, huwag ka mag-alala, darating din yon. Pero kung marami ka lang na-overcome, celebrate with the Lord. Lord, thank you. Pinalaya ka ng dugo ng Panginoon. Huwag mong tignan yung iba, tignan mo kung ano na yung ginawa ng Diyos sa iyo. Marami nang ginawa ang Diyos. Marami ng kasalanan. Dati nga, problemado tayo. Pagmumura lang, di ba? Parang hirap na hirap tayo. Pero ngayon, pinalaya na tayo ng Panginoon. Dati, gangster pa tayo sa labas. At kung ano-ano mga pagkakamali. Pero ngayon, mga kapatid, ang dami nang binago ng Panginoon. Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, alam niyo po, pangako sa iyo ng Diyos. Gusto kanyang pagpalain. Hindi lamang bigyan ng pinansyal na pagpapala. Gusto niyang ayusin ang pamilya mo, ikaw, ang future mo. Gusto kanyang baguhin yung mga pananaw mo na nagpapabigat sa buhay mo. Meron ilan siguro sa inyo nag-iisip, wala na sigurong pag-asa tong kasalanan na ito, mamamatay na ako ng ganito. In the name of Jesus. Hindi po totoo yun. Makakalaya ka dyan. Ang magpapalaya sa iyo, hindi ikaw, kundi ang Panginoon. Kailangan mo lang manampalataya sa Kanya. May mga makasalanan tao, actually, sawang-sawa na sa kasalanan nila eh. Pero hindi nila magawang makalaya. Ang tanging nagpapalaya lang ay ang ating Panginoong Jesus. Bilang pagtatapos po, sa last part po ng ating verse, ikaw ay magiging parang koronang maganda sa kamay ng Panginoon, ng iyong Diyos. Hindi ka natatawaging itinakwil o pinabayaan. So, ayan yung katangian na ayaw natin. Ayaw natin na tinatakwil tayo. Amen? Ayaw natin mararamdaman na pinabayaan tayo. Pero sabi dito ng Diyos, hindi ka natatawaging iniwan, inabandona. Ano na tatawag sa iyo? Ikaw ay tatawaging kaligayahan ng Diyos. Sino tayo para maging kaligayahan sa puso ng Panginoon? Nung Friday nga, nagbibigay ng joke, di ba, para kung sino tumawa. Si Yani, ginawa na lahat, wala pa rin tumawa eh. Ang tao may standard para maging masaya, di ba? Kung ako gusto mo ako mapasaya, ako simple lang naman. Tanong mo yung mga kaibigan ko. Baristas blend. May mga kanya-kanya tayo standard, pero ang sabi dito ng Panginoon, kung ikaw iniisip mo na kaaway ako ng Diyos, gumagawa ako ng mali sa Panginoon, pagkakamali ako sa Diyos, hindi yun ang sasabihin sa iyo ng Diyos. Kung tatanggapin mo yung anak niya,
sasabihin niya sa'yo, tatawagin ka ng happy pill. Ang sarap sa pakiramdam na tinawag ka na happy pill, amen? Uy, happy pill kita. Ay, ibig sabihin mo nun. Ibig sabihin, ikaw yung nagpapasaya sa akin. Pag nakikita kita, masaya na ako. Tignan mo kayo katabi mo. Naging masaya ka ba? Ba't ka pupunta dito? Anong problema mo? Mga kapatid, maraming tao ngayon sa buong mundo, hindi nila matanggap na ako ba talaga magiging kaligayahan sa Diyos? Kapatid, hindi naman pastor nagsasabi nito eh. Hindi din kung sino man. Ang nagsasabi nito, salita ng Diyos. At totoo ito. Hindi magsisinungaling kailanman. At kung ikaw tinanggap mo si Jesus, happy pill ka niya. Kaligayahan ka niya, makita ka niya sa umaga, ang anak ko, ang cute-cute talaga, oh, amoy baby. Mukhang baby, oh. Isan nga, pag natutulog si Jeremy sa taas, nagtitriba namin, ang cute, oh, mukhang baby. Ganun ang Panginoon sa atin. Now, hindi ito para sa lahat ng tao. Ulitin ko kapatid, para ito sa mga anak ng Diyos. Hindi para sa mga born again sa religion o kung ano man sekta mo o kung sino mas mabait ako sa'yo, hindi doon yun eh. Kung tatanggapin mo si Jesus, maniniwala ka sa Kanya. Ngayon din, kapatid, simulan mo na ring paniwalaan na pinagmumulan ka ng kaligayahan ng Diyos. Makita ka lang niya, masaya na siya. At alam mo kung paano niya pinapakita yung kaligayahan niya sa'yo? Yung ngingiti lang ba ang Diyos pag nakikita ka niya? Hindi ganon yung wow, ang cute niya, okay. Hindi ganon. Masaya siya pag nakikita ka niya at masaya siyang gumagawa ng mabuti para sa iyo. Ganon ang ating Panginoon. Pag nakikita ka niya, masaya siyang gumagawa ng mga dakilang bagay para sa iyo. Naiintindihan mo yung kapatid? Na it is His joy to bless your heart. Hindi lang siya masaya na nakikita kanya, kundi masaya siya na, papatawarin ko ito, bibigyan ko siya ng awa. Ganun ang ating Panginoon. Dahil nalulugod sa iyo ang Diyos at para bang ikaw ay ikakasal sa Kanya, siya na lumikha sa iyo ay papalitan na yan ni Lord, amen? Dahil masaya siya sa atin. Gusto niya ata i-bless ang church natin. Para bang ikaw ay kakasal sa Kanya. Siya na lumikha sa iyo ay magpapakasal sa iyo na parang isang binata na ikakasal sa isang birhen. At kung papaano ang nobyo ay nagagalak sa kanyang nobya, ang iyon Diyos ay nagagalak sa iyo. Ganon ang damdamin ng Diyos. Sino dito nakakita sa dalawang magjowa? Everywhere yan, lalo na this coming Valentine's. Di ba ang ganda tignan kapag yung lalaki o yung babae, mahal na mahal niya yung partner niya. Parang wow, in love siya. Lalo na pag may dalang bouquet. Minsan nga, nasasakyan kami, nakita namin, lalaki may dalang bulaklak, inasar namin eh. Wow! Tingin yung lalaki, nagalit sa amin. Inasar namin. Wow, sweet naman. Tingin na sila na kasi mga katay. Nakikita niyo ba ako in love kay Madam Bana? Ay, in love ako sa kanya, no? Alam niyo, mahal ko yung asawa ko eh. Chocolate ako. Hindi, totoo lang. Alam niyo, mga kapatid, kahit nung nag-usap-usap kami, nag-meeting kami sa church, ang sabi ko sa kanila, one of my commitment talaga, mahalin ko yung asawa ko at magiging anak ko. Kasi magawa ko lang maging mabuting asawa at mabuting ama sa mga anak ko, nagagawa ko na ng tama yung responsibilidad ko bilang isang ehemplo ng lingkod ng Panginoon. At pangalawa na yung pagtuturo at yung kung ano mang ginagawa ng pastor. Kasi kung hindi ko mamahalin ang asawa ko, paano ko kayo mamahalin? Yan, isa na kami niyan eh. Paano hindi ko siya mamahalin? Sabi nga ng Panginoon, paano mo masasabing mahal mo ang iba, pero yung sarili mong asawa, hindi mo magawang mahalin. Ganon din ang Panginoon sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos.
Dito na tayo magtatapos sa ating last verse. At pwede na tawagin ang ating worship team para awitan ng Panginoon in Psalms 19 verse 6 to 9. Sabi dito, ito ay yung mga huling panahon na babalik na ang Panginoon. Ngayon ba kapatid, tanong ko muna, nakatulong ba sa iyo ang salita ng Diyos? Ngayon ba na nalalaman mo na babalik ang Diyos bilang isang mangingibig ay nakatulong ba ito sa iyo na mawala yung takot mo isang araw haharap ka sa Panginoon? Kung anak ka ng Diyos, kapatid, tanggapin mo ito ng buong puso. Tapos may narinig akong parang boses ng napakaraming tao, parehas ng tunog ng rumaragas ang tubig at gaya ng tunog ng malakas na kulog. Ang sabi, purihin ang Diyos. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Dahil naghahari na ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwa tayo at magsaya. Purihin natin siya dahil dumating na ang oras ng kasal ng tupa at hinanda na ng bride ang kanyang sarili. Pinagsuot siya ng Diyos ng malinis at makintab na tela, yung mamahaling tela na linen, yung linen ay simbol ng mabubuting gawa ng mga taong pinili ng Diyos. Mga kapatid, babalik ang Panginoon at suot-suot mo yung mga mabubuting gawa na ginagawa mo ngayon bilang isang Kristiyano. Kung ikaw man isang makasalanan, gusto mo nang tigilan yung mga pagkakamaling ginagawa mo. Tama ka ng pinuntahang lugar, tama ka ng pinakinggan, at tama ka ng pinaglaanan ng oras. Ngayon kapatid, kung sino ka man nanonood ng online, kung sawan-sawa ka na sa mga pagkakamali at bunga ng iyong mga pagkakamali sa nakaraan, iniimbitahan kita. Tanggapin mo ang pagmamahal na ino-offer sa iyo. The proposal ng ating Panginoon. Tanggapin mo yung pagmamahal niya sa iyo. Tayo po tayong lahat. Sundan niyo po sa panalangin sa mga taong gustong manalangin at gustong humingi ng tawad sa Panginoon at tanggapin ang dakilang pag-ibig ni Jesus. Sana po wag niyo munang pansinin ninyo mga katabi. Hayaan niyo po muna sila. At ikaw rin, wag mong pansinin yung nasa paligid mo. Iniimbitahan kita, pumikit sandali. Sundan mo ako sa panalangin. Oh Lord. Panginoong Jesus, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo sa akin. Pagmamahal mo sa akin. Nais ko pong magsimula. Nais ko pong magsimula. Magpakilala ka sa akin. Pakilala. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po. Simula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, pinagkakatiwala ko sa iyo wala ko sa iyo. ang aking buhay. Ako na lang po mananalangin. Aming Diyos, Ama sa langit, ito ang nag-iisang dahilan kung bakit ka nandito sa lugar na ito. Dahil alam mo na may mga taong pupunta sa lugar na ito o maging manonood ng mensahe na ito. Inaantay mo sila at ito yung araw na iyon, Panginoon. Yakapin mo po sila hanggang sa hindi nila maitanggi na tunay ka ang pag-ibig mo at buhay ka sa kanilang buhay. Panginoon, kumilos ka. Hawiin mo anumang gawa ng kaaway sa kalagitnaan at hayaan mo malaya kang makakilos sa kanila. Bilang church mo, bilang asawa mo, kami po'y nagkakaisa sa panalangin. Kung sino man po sa mga nanalangin na ito, tinatanggap ka bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay, ingatan mo po sila. At ang mensahe at ang araw na ito ay maging pasimula sa buhay nila upang lalo nilang maranasan at makilala ang tunay na Diyos ng kanilang buhay. Salamat, Panginoon.